trono sa langit para sa iyo at para sa akin, para magkaroon tayo ng kapatawaran, para malinis ang ating kasalanan, para magkaroon tayo ng redemption, at para magkaroon tayo ng reconciliation sa ating buhay na Diyos. Grabe po, kapatid, ang sinakripisyo ng ating Diyos. Grabe po ang sakripisyo ni Jesus Christ. Nakita nyo naman yung reenactment. Doon pa lang ma-feel mo na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung gaano siya nagsakripisyo, ganun niya. We are the masterpiece of God. Pag sinabi natin masterpiece, obra maestra niya tayo. Obra maestra ka niya. You are special, mga kapatid. Special ka. Huwag mong sabihin nga hindi ako special kasi makasalanan ako. Tinubos ka na ni God eh. Ang kailangan mo na lang sundin ang kanyang kalooban. Ang kailangan mo na lang lumapit sa kanya, sundin ang kalooban ni God. Ano ba ang kalooban ni God sa ating buhay, mga kapatid? Ang kalooban niya ay sundin ang kanyang kalooban. Ano pa ba? Magsimba ka, maghayo ka. Ang greatest commission ni God, go unto the world and preach the gospel. Mateo 18:20. Yan ang sugo niya. Para lahat po. Paano ka makapaghayo kung wala kang karunungan? That's why meron tayong mga training. Na tinitrain tayo paano maghayo. Para ma-defend natin yung salita ni God. At may balangganap natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo po ang nagkaroon ng reconciliation. Amen. Amen po. Grabe, no? Habang ginagawa ko itong outline na to, sabi ko, grabe pala yung ginawa ni God. Kaya pala nagkaroon ng pag-shed ng blood. Imagine mo yung mga kamay ng mga sundalo, mga kamay ng bumugbog kay Jesus Christ, mga kamay na tumusok sa kanyang kilid para bumulwak yung kanyang dugo. Doon pa lang, imagine mo kung gano'ng kasakit ang naranasan ng ating Diyos. Gaano kasakit ang naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Para instead na tayo ang magbayad sa ating mga kasalanan, Siya ang sinakripisyo ng kaisa-isang Ama, kaisa-isang anak niya. Mahal niyang anak, ibinuhos niya, ibinigay niya para sa atin. The total Lamb of God who takes away the sins of the world. The last po, alam niyo to, paano ba siya i-play? Paano siya i-play? Ano kaya ito? Ano kaya ito? Mapiplay yan eh. Meron kayong alam? Ano yan? Kung anong lugar yan? That is Holy of Holies. No? Holy of Holies. Dahil po sa dugo ni Kristo, ang kanyang wonder-working power ng kanyang dugo, malaya na tayong makapasok. Malaya na tayong makapasok sa the most holy place ni God. Malaya na tayong pumasok sa trono. Diba sa Hebrews 10:19? And so, dear brothers and sisters, boldly enter heaven's most holy place. Grabe kapatid, dahil po sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, meron na tayong karapatan. We can boldly enter heaven's most holy place. Grabe po, imagine mo, grabe talaga. Dahil sa dugo ni Kristo, mayroon ka ng karapatan, may right na tayo na mag-enter sa heaven's most holy place. Hindi basta-basta maka-enter doon. Tama po, nung time nga na mag-alay sila, meron
covenant. Tama po? Hindi ka basta-basta makapasok doon kung hindi ka worthy. Kasi kung ano ka, mamamatay ka talaga. Kasi andun yung presensya ng Diyos. At once meron ang presensya ng Diyos, banal ang lugar na yan. Ibig sabihin, bawal ang makasalanan. Pero dahil po sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, we can boldly enter the heaven's most holy place. Palakpakan at purihin natin sila. Ngayon, kung ngalan din niya nalaman, sabi ko, grabe talaga ang power ng iyong dugo, Diyos o Kristo. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, pagbulay-bulayan na natin, no? Grabe po ang ginawa ng ating Diyos. At huwag po natin yan kakalimutan. Dapat everyday, kailangan natin yung pagbulay-bulayan. Conclusion na po tayo. Mabilis lang ba ako? Mabilis lang. Or gusto nyo alas 12? Ang bilis lang, no? So, Mabilis tayo natapos si kayo. Oo, mabilis kasi tayo. Kaya, alas 11 pa lang. Dapat ngayon, ano pa lang kaka-start pa lang. Pero, mas maganda nga yun, no? Na, gutom na ba ang lahat? Pero huwag kang mag-alala. Dapat ang nagukuhaw tayo or nagugutom tayo spiritual. Tama po? Conclusion. Knowing the benefits and the wonder-working power of the blood of Christ, you also know that Christ died for us. He done His part. Jesus Christ done His part. Now is the time that you should do your part. We should do our part. You were paid with a price. You were purchased because Jesus shed His blood so that you will be forgiven, cleansed, justified, purified, sanctified, redeemed from your sins. Mga kapatid, ating pong pagbulay-bulayan. Ginawa na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang parte. Ginawa niya na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Pwede niya kasi hindi sundin yung kalooban ng Diyos eh. Hindi niya pwede niya hindi sundin ang kalooban ng Ama. Pero nung sinabi niya, Ama, let thy will be done. Ginawa ni Jesus kahit ayaw niya. Ginawa niya, sumunod siya sa kanyang Ama. Sumunod siya sa kalooban ni God the Father para ikaw at ako, tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Jesus done His part, mga kapatid. Now is the time na ikaw din ang maggawa ng iyong parte. Gaano ba kahalaga para sa iyo ang ginawa ni Kristo doon sa krus sa Kalbaryo? Gaano ba kahalaga? Kung hindi mo pa pinapahalagahan, kapatid, now is the time na pahalagahan mo kung gaano si Kristo nagsakripisyo doon sa krus sa Kalbaryo. Para sa iyo, para sa atin. Hindi niya deserve na may bago doon sa krus. Tayo dapat ang andun. Tayo dapat ang ipabago dahil sa ating mga kasalanan. Dahil si Jesus blameless, walang kasalanan. Pero siya nagsakripisyo sa iyo. Nagsakripisyo para sa ating lahat. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At darating ang panahon na magkakaroon ng rapture. Tayo po ay madadala. Amen. Yan po ang next natin. Yan po ang next nating hinuhope. Ang pagbabalik ni Jesus Christ para tayo ay mapunta sa alapaap. At kung hindi man yung darating, aabutan tayo ng kamatayan. Ang tanong, kapatid, ano ang ginawa mo dito sa mundo? Ano ang ginawa mo? Hindi pwedeng manampalataya ka lang, ligtas ka na. Kailangan mo din magkaroon, gumawa. Dahil kapag ligtas ka na, ang paggawa, it will follow. Hindi pwedeng ligtas, sabi mo ligtas ka na, pero ang ginagawa mo, hindi kalooban ni God. Dahil nga ang kaligtasan, mga kapatid,
Bigay ko ito. It's a gift. And it's up for you kung tatanggapin mo o hindi. And once tinanggap mo na ang kaligtasan ng ating Panginoon, that is the time na pangalagaan mo ang iyong kaligtasan. Amen po. Palakpakan at purihin natin sila. Huwag nating ibaliwala ang sakripisyo, ang dugo ni Kristo na ibinuhos niya doon sa cross sa Calvary. This is the time that you will do your part, mga kapatid. God is waiting. God, si God lang, nag-aantay siya sa atin. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ang gusto niya lang, sundin ang kanyang kalooban. And that is to worship Him in spirit and in truth. Tayo po ay lumayo.